Ito pong ang quick response, ang quick QRF natin, ang katotohanan dyan dahil sa dami ng bagyo ay naubos na. Kaya ang ginawa natin ay nagtabi ulit tayo ng pondo para mabigyan ulit, malagyan na naman natin ng laman ang QRF natin para sa mga local governments at sa kanilang at sa inyong mga pangangailangan. Bago natin ipagpatuloy yung munting video natin mga tropa, mapagpalang hapon sa ating lahat. At smooth content creator pala ako. Sana ibalato na lang ninyo sa akin ang pagkalimbang sa notification bell at saka sa subscribe button. Ito palang sinabi ni President BBM, QRF Quick Response Fund para to sa kalamidad. Ito ang dapat na mabigyan ng kung maari lang malaking pundo, lalo na madalas yung bagyo kasi tumama sa atin lalo na sa ganitong panahon. Base sa sinabi niya sa video na to, di umano ay naubos na, naglagay na naman sila ulit. Madaling salita, kung isipin natin, kulang sa pera, kulang sa dagdag sa pera, ituloy natin do. Ang pinaka mahalaga sa kasama natin dito sa araw na ito, kayo po, mga beneficiary ng mga fisher folk at saka ng mga magsasaka. Mga minamahal kong kababayan, marhaing naaldaw sandugabos. At ako'y nagpapasalamat sa napakainit ninyong salubong muli sa aming pagbalik. Bagamat ilang araw na lumipas, alam ko pong malaking pasakit pa rin ang iniwan ng pinsala ng bagyo sa inyong mga tahanan at pamayanan. Kaya po naparito ako upang makapagbigay ng tulong para sa inyong muling pagbangon at pagtahak ng panibagong simula. Mula sa tanggapan ng Pangulo, katuwang ang DSWD, maglalaan din po tayo ng 50 milyong piso upang matugunan ang pangangailangan ng mga naapektuhan sa 3 lungsod at 15 bayan ng Albay. Sa pamamagitan po nito, makakapaghandog po tayo ng tigsa 10,000 piso para sa mga magsasaka upang muling maitaguyod at mapalago ang inyong kabuhayan. Kasabay ng ating pagtulong sa mga naapektuhan ng Bagyong Christine. Ito ang dapat punduhan talaga, at habang hindi pa nakabangon, yan yung buhusan, ayudahan yung magsasaka at saka itong mangingisda. Dahil yan ang nagsuporta sa atin ng pagkain sa araw-araw. Kaya kung maaari, base lang to sa akin, sa isip ko lang to naman. Kung maaari, yan hanggang sa makatayo sila sa sarili nila. Example, katulad yung nakita ko sa balita nga was out talaga. Yun, nanawagan sila sa Pangulo nga sana makabangon sila ulit, tulungan sila. Buti nandyan, no? Nagsalita, maganda yung layunin niya sa mga mamamayan nga dyan, yung nasalanta ng bagyo. Yun nga lang, pagdating sa pera, kung pagbasihan natin yung pera, payak. Dapat talaga yan ang buhusan. Kasi napakahirap yung kalagayan dyan. Lalo na kakaano lang, was out lang ng mga hanap buhay nila. Katulad, magsambol ako, katulad yung sa amin, ito yung bangka, yung maliit lang pangisda, 20 million dala na yung makina noon sa karga lang ng 2 tao, yun 20 mil, yun 10,000 ang makina, yung kaha naman niya 10,000 noon ba yun. Inatamaan kami ng bagyo yung undoy na nga talagang nawas out yung 2 bangka nga binili ko noon. Bawat isa yun 10,000 ay 20 mil. Kung ganyan kalaki yung pera, mahirapang makabangon pa rin. Kaya dapat talaga yan ang ayudahan. Kung maaari, yung galing sa mga sakuna nga nawas out yung hanap buhay, ituloy natin to. Kumbaga
Bagsakan talaga ng pera. Subok ko yan eh. Kasi nadaanan kami ng undoy dati. Was out, mahirap makabangon pag wala talagang umalalay. Ituloy natin. Patuloy nating pinagtitibay ang ating paghahanda laban sa banta ng kalamidad. Sa bawat ahensya ng pamahalaan, paiigtingin ninyo lalo ang inyong pagsusumikap ng sa gayon ay higit natin mapaghandaan ang mga posibleng epekto ng pagbabago ng klima. Alam natin palakas ng palakas ang mga bagyo at palaki ng palaki ang pinsalang iniiwan nito. Kaya naman, ipinapatupad na natin ang mga makabagong disenyo para sa ating mga kalsada, para sa ating mga tulay. Sa DPWH, DOTR, DTI at iba pang ahensya ng pamahalaan, tiyakin ninyong dekalidad, ligtas at matibay ang mga materyales na gagamitin sa pagpapatayo ng mga infrastruktura natin. Sa gayon, magtatagal at maaasahan ito anuman ang panahon. Inatasan ko rin ang DPWH na bisitahin muli ang Bicol River Basin Development Program. Natapos na natin ang master plan at feasibility study noong Hulyo. Sa kasalukuyan, isinasagawa na natin ang tinatawag na detailed engineering design. Ibig sabihin, dinidesign na talaga at ito na, hindi na yung konsepto lamang, kung hindi talaga yung drawing na yung ano yung itatayo natin. At inaasahan natin na itong proyekto nito ay masisimulan sa susunod na taon, sa umpisa pa lang, pagkadating ng bagong taon ng 2025, first quarter ng 2025, mararamdaman na po natin na may nagsisimula na para. Ang ganda ng mensahe ng ating Pangulo, yung speech niya tungkol sa gagawin dyan sa lugar na yan, sa Bicol. Bantayan natin yan. Nga pagdating ng December sa sunod na taon, ilang buwan na lang, 2 buwan na lang, 1 buwan na nga lang mahigit, ay maramdaman na natin at maumpisahan na. Lalo na yung mga sinabi niyang palakas ng palakas ang bagyo. Yan talaga. Dahil hindi lang sa Pilipinas yan, buong mundo yan. Nahuli nga tayo sa problema talaga nga matindi. Kung tingnan natin yung Indonesia, yung global warming, isabi ko na rin sa inyo, pumapasok na sa mismong lupa yung tubig nila. Diyan sa Jakarta. Linagyan nila ng harang, hindi mapigilan. Kung saan-saang bansa nga bumabaha ang tindi ng tubig, nangatanga yung mga sasakyan. Kaya dapat talaga paghandaan at talagang subaybayan yan. Lalo na malalaking halaga yan eh. Hindi yan ordinaryong halaga. Kung matandaan natin yung nakaraang mga buwan, yung suna niya, ilang bilyon yung gastos doon sa flood control. Pagdating ng malakas nga ulan, hindi man daw kinaya. Yun yung sabi ng ating Pangulo di umano. Nagbase lang tayo sa social media. Yung sa suna niya, yung kita natin. Kaya bilyon, lalo na yan, napakalaking halaga siguro yan dahil patibayin. Ang dami pating sinabi niya sa ngayon nga paghandaan yung palakas nga climate change, yung pagbabago ba. At dapat talaga maasikaso yung, kasi kawawa ang mamamayan pagdating sa yung sakuna. Kailangan talaga at dapat talaga kikilos talaga ang diyan. Pamahalaan natin maayos yung problema sa kalamidad. Kasi taon-taon mayroon talagang dumating eh. Ituloy natin to. Para hindi na tayo naghahabol dahil nababaha ang Bicol River Basin at lagi natin wala tayong magawa kundi mag-antay bago mawala yung tubig. Kapag nabuo po natin itong proyektong ito, unang-una,
hindi na masyadong babaha, at pangalawa, kung babaha man ay mas mabilis ang labas ng tubig para lahat ng naapektuhan ay matulungan natin kaagad. Sa usapin naman ng pinansyal na suporta, pinapadali natin ang proseso upang mapabilis ang access ng mga lokal ng napamahalaan sa NDRRMC Fund. Kaugnay nito, binibilinan ko ang DBM na tiyakin na tuloy-tuloy ang pagtugon sa mga pangangailangan ng ating mga ahensya sa pamamagitan ng Quick Response Fund na magagamit sa tuwing may sakuna. Yun, isa pa yan. Napaganda yung sinasabi mo, President. Ang problema kasi dyan, pira ang pinag-usapan. Ayon sa sinabi mo yung umpisa, sa daming bagyo, naubos na yung pundo, kaya naglagay na naman ulit. Kaya yun na dapat ang dagdagan, buhusan. Yung walang bagyo, wag mo na, kung maaari, wag mo nang bigyan ng ayuda pagdating na ng kalamidad para naman maraming pundo. Kaysa, gagakita naman natin to sa TV. Sa social media. Nagbasil lang tayo ha, sa social media, ayon sa mga balita, di umano, yung kahit walang sakuna, namimigay ng ayuda. Kung maaari, itigil mo na yan. Kasi ito ang kailangan talaga nga masuportahan. Ito talaga ay hindi masuportahan, yung mapunduhan para kung may kalamidad, may pira nga magamit. Kay katulad niyan, no? Nga may kalamidad, paano kung mayroon pang, wag naman sana, kung mayroon pang iba, naglagay na nga ng pundo dahil naubos na dahilan sa maraming bagyo. Ilang bagyo pala nga yan na dumating. Kung tutuusin natin, hindi naman napagkaraming bagyong dumating nitong taon na to Kung hindi ako nagkakamay, hindi ako sure ha. Yan ang pinaka nga bagyo, at saka yung pagkatapos ng Suna, yung baha nga malakas. Tapos yung itong ngayon, kahapon, yung wala sa awa ng Panginoon, nakalabas siya ng area of responsibility ng Pilipinas. Maraming ari-arian pero walang tao nga casualties. Yung Leon. Kaya maraming salamat nga yung ari-arian gagakita yan yan yung yung buhay ng tao ba. Pagpatuloy natin to. Hindi tayo magpapatinag sa mga trahedyang ito. Bagkus, palalawigin pa natin ang ating paghahanda at bibilisan ang ating pagkilos upang mapigilan ang pag-ulit ng ganitong epekto ng mga kalamidad. Kaya sa pagkakataong ito, hinihikayat ko ang bawat ahensya ng pamahalaan at ang bawat Pilipino, magtulungan tayo upang matiyak na walang maiiwan sa ating labang kontra sa mga hamong dulot ng pagbabago ng klima. Sa lahat na naglalaan ng kanilang panahon, kakayanan at puso sa pagtulong sa ating mga kababayan, tanggapin po ninyo ang aking taus-pusong pasasalamat. Gayon din, hindi lang po ang mga kawani, hindi lang po ang ating mga kasama sa pamahalaan, gayon din sa pribadong sektor na walang sawang nakikiisa sa pagtiyak ng karapatan at kapakanan ng bawat Pilipino. Salamat sa inyong tulong. Salamat sa inyong suporta. Sama-sama nating itatag ang isang mas handa, masagana at progresibong bagong Pilipinas. Kahit anong hamon ang haharapin natin, basta tayo'y nagkakaisa at sabay-sabay nating hinaharap at ginagawan ng paraan upang maging maayos ang buhay ng ating kababayan, magtatagumpay din po tayo. Maganda yung hangarin. Ang ano lang dyan, maganda ang hangarin ng ating presidente ayon sa mga sinasabi niya. Pero kailangan talaga ng yan, malaking halaga at alalay talaga nga malagay yung pira sa maayos kung saan dapat malagay talaga siya, nga kung maaari hindi makulangan. At isa pa yan, dapat sa mga Pilipino, kung maaari, yung pagtatapo ng mga basura talaga, yung nakakaano ng dagdag tubig, yun talaga ang dapat taasan yung dyan,
anong tawag nito, yung maari ipinalti pagka lumabag sa batas, dahil ang daming lumabag sa batas yan. Ay, mag-sample ako, yung lugar namin meron namang basurahan, lahat namang lugar may basurahan. Sinasakay ng motor, dinadala doon sa gilid ng kalsada, sako ilaglag sa kalsada. Pag ganun sana, pagka may makitang ganun, mataas yung penalty para naman madisiplina at magtino at makatulong kung may mga tubig. Kasi kadalasang problema dyan, yung mga estero, yung mga daanan ng tubig nagkabara-bara, kaya isa yan nga abilis lumaki yung tubig sa atin. Dagdagan pa nga napakarami ng simento, hindi na yung tubig magababa sa lupa kasi simentado eh. Tapos yung mga natin para sa tubig, mga linya, wala na kasi natambunan ng mga basura, mga lupa. Yan ang number 1 nga maasikaso. Ayon lang to sa akin, sa pananaw ko lang to. Ituloy natin to. Sa puntong ito, inaaniyahan po natin ang ating mahal na Pangulo na pangunahan ang pamamahagi ng Presidential Assistance para sa ating mga magsasaka, mangingisda at kanilang mga pamilya. Ang ating mahal na Pangulo ay sasamahan ni Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel Jr., Interior and Local Government Secretary John P. Cremulya, Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, at Special Assistant to the President Antonio Ernesto Lagdameo Jr. Ating tunghayan ang ceremonial distribution ng Presidential Assistance sa mga piling magsasaka at mangingisda mula sa bayan at lungsod dito sa Albay. Mula sa Bakakay, Vito Balbin. At si Sonia Base. Mula sa Kamali, Robin Compito. At Beverly Moradillo. Mula sa Daraga, Danilin Mayor. At Randy Loriga. Mula sa Ginubatan, Celidonio Nacional. At Midel Bunggol. Mula sa Ovellar, Edison Espinosa. At si Danilo Llanera. Mula sa Legazpi City, Delia Usma. At si Meredel Monteveros. Mula sa Libon, at si Ray Sagayo. Mula sa Ligao City, Nestor Buesa. At si Sylvia Balitaon. Mula sa Malilipon, Josefina Benlayo. At si Marita Benyas. Mula sa Malinao, Aurelio Castillo. At si Armando Perdigon. Mula sa Manito, Ramiro Bernal.
at Danilo Perdigon. Mula sa OWAS, Ronald Andes. At si Anselma Mirabueno. Mula sa Pidoran, Edna Pukaan at si Efren Nas. Mula sa Pulangi, Bernardo Salinel Jr. at si Maria Ibo. Mula sa Rapu-Rapu, Tener Edwena. At si Eddie Bunagua. Mula sa Santo Domingo, Yolanda Romero. At si Marilyn Baile. Mula sa Tabaco City, Fernando Cordenete. At si Dorotea Boban. Mula sa Tiwi, Arnel Consena. At si Orestes Cas. Kahit puno sa problema itong mga tao na to, makita natin sa mukha nila, baka sa mukha nila nga yung tulong, masaya. Pero sa ganyan nga halaga, sa isip ko lang to, mahirapan makabangon pa rin yan. Mahirapan. Dahil sa mahal ng bilihin, katulad yan kung palayan, napakalaki yung puhunan ng palay. Kahit nga sa maing isda. Kung sa ano lang, yung bangka lang hindi nakasali yung lambat, kung gumagamit ng lambat. Noon ba yon yung panahong undoy? Magkano ba lang yung makina noon? Tag 10,000 ba lang? Yung 10 na horsepower, yung tinatawag sa Bisaya nga 10 kabalyos plus kaha pa, nasa 20 ang pagpagawa, kasali na yung makina, takbo na. Ewan ko lang pero kung ganyan, sana madaling bangon, dahil yan ang inaasahan nating lahat nga sa araw-araw may makain, dahil yan ang dapat talaga punduhan. Yan talaga ang, kung merong sakuna, lalo na kabuhayan, yan ang anuhan ng gobyerno. Ang ganda ng mga sinabi ng ating Pangulo. Sana matupad lahat yan, lalo na yung pagdating sa kalamidad, yung proteksyon nga hindi magkaroon ng pinsala nga malaki. Kasi napakatindi ang global warming sa ngayon. Walang pwedeng sisihin dyan sa pagdating sa global warming. Pero may solusyon nga mabawasan ang problema. Yung sinabi ng Pangulo natin, yan ang solusyon dyan. Magawa ng mga matitibay nga dike, mga kalsada na lalo na yung sa tubig, yung mga daanan ng tubig, yan ang importante dyan. Nga pagdating ng malakas ulan, maka-absorb siya, nga hindi basta-basta nga umangat yung tubig, dahil kaya na mga tubo nga ginamit, naka-standard ba nga makadalo yung tubig ng maayos papunta sa ilog. Yan ang pinaka-importante dyan, yung mga mapigilan yung mga kalamidad nga hindi siya makapaminsala sa bayan at sa taong bayan. Walang iba dyan. Pero kung sabihin na may dapat sisihin, walang dapat sisihin dyan.
ang pag-asikaso lang dyan nga matugunan nga hindi makapaminsala ng matindi o kung maari lang yung sakuna pagka dumating sa ating bayan, at saka yung tulong ng mga mamayan nga nasalanta ng sakuna. Yan lang ang importante dyan. Kaya dapat talaga punduhan ng malaki. Example, mag-example ako. Katulad yung COVID. Paano na lang kung ganun? Napakatagal nga panahon. Buong Pilipinas pati. Isipin natin kung ilang bilyon yata, hindi lang milyon yun ang kailangan nun para mabuhay yung tao, mamamayan, kasi nandyan lang sa bahay. Anong kainin kung hindi suportahan ng gobyerno? Yung mga ganun, kailangan talaga ang gobyerno may pundo. Yung mga tao naman, maraming masipag sa atin kaya nga, yan na nagtanim, na nangisda, ano na lang. Suporta lang talaga. Suporta lang talaga ang kailangan, tulad yan, para makabangon sila. Maganda, napaganda yung mga sinasabi ng Pangulo. Ano talaga, yung nakaplano ba nga ang resulta, kung magawa, maganda ang resulta para sa mamamayan. Kaya dapat din tutukan. Pira nga lang ang kailangan dyan, kaya hindi ordinaryong pera ang pinag-usapan dyan. Napakalaking halaga. Mga tropa, bago ko tapusin yung munting video natin, sana nagustuhan niyo. Maraming salamat sa panonood. Sa sunod na naman video, mabuhay tayong lahat at bye bye.